Maribel, meet Yasmin. Siya ang legal wife ko sa Dubai. At ang batang ito? Siya ang tunay na tagapagmana ng pamilya Alvarado. Habang hawak ko ang banner na nagsasabing, "Welcome home Renato," tinitigan ko ang asawa ko. Hindi ako umiyak. Dahan-dahan kong hinubad ang aking singsing at itinago sa bulsa. Ang paligid sa arrival area ng paliparan ay punong-puno ng ingay. Nariyan ang mga pamilyang nagtatawanan, mga anak na mahigpit na nakayakap sa kanilang mga amang OFW na matagal nilang hindi nakita, at mga luhang pumapatak dahil sa kagalakan ng muling pagkikita. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaligayahang iyon, tila huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng terminal ay tila naging mga matutulis na karayong nagdahan-dahang tumutusok sa aking balat. Tinitigan ko ang batang lalaki na nakakapit sa binti ni Renato. Kamukhang-kamukha niya ang asawa ko noong kami ay bago pa lamang nagmamahalan. Isang buhay na ebidensya ng kanyang matagal at detalyadong pagtataksil. Ang banner na hawak ko, ang kapirasong tarpaulin na maingat naming pininturahan ng dalawa naming anak na babae kagabi, puno ng pag-asa na mabubuo na muli ang aming pamilya, ay dahan-dahang dumulas mula sa aking mga kamay at bumagsak sa malamig na semento. Tiningnan ko ang aking sariling mga kamay. Ang gintong singsing na naging saksi sa aking mga sakripisyo ay gas-gas na at tuluyan ng nawalan ng kinang. Nang matanggal ang singsing, nakita ko ang maputlang balat sa ilalim nito. Isang linyang, hindi kailanman nasikatan ng araw. Isang pisikal na marka ng isang dekada at 2 taon na pagkakakulong ko sa isang kasinungalingan. Ibinulsa ko ang singsing. Ang bigat ng ginto ay tila nawala, at kasabay nito ay ang pagguho ng babaeng martir na handang ibigay ang lahat para sa isang pamilya ang hindi naman pala sa kanya. Huwag kang gumawa ng eskandalo rito, Maribel. Pabulong, ngunit madiing wika ni Renato habang inilalayo ang maliit na bata sa akin. Ang kanyang mga mata, na dati ay pinagmumula ng aking lakas sa tuwing nag-uusap kami sa mga video call tuwing madaling araw, ngayon ay puno ng pandidiri at pagkairita. Maging practical tayo. Matagal na tayong malamig sa isa't isa. Kailangan ko ng pamilyang makakasama ko sa Dubai. Isang asawang kayang ibigay sa akin ang anak na lalaking matagal ko nang hinihiling upang ipagpatuloy ang aking pangalan. Si Yasmin ang nagbigay noon sa akin. Ibinaling ko ang aking paningin kay Yasmin. Nakasuot siya ng mamahaling damit na paborito kong tatak. Ngunit kailanman ay hindi ko binili para sa aking sarili dahil mas inuna ko ang mga gamot ng nanay ni Renato. Ang balat niya ay makinis at walang bahid ng anumang paghihirap. Inihambing ko ang aking mga kamay sa kanya. Ang akin ay magaspang, may mga kalyo dahil sa walang katapusang paglalaba, paglilinis, at pag-aalaga sa inang. Hindi ko naman kadugo na nakaratay sa kama sa loob ng 12 taon. Tinitigan niya ako pabalik. Hindi nang may paghingi ng tawad o pagkakasala, kundi ng isang mapagmataas na awa, ng isang taong nagnakaw ng trono. 12 taon akong naglinis ng dumi ng nanay mo, Renato. Ang boses ko ay nanatiling patag. Isang nakakatakot na katahimikan na nagpatahimik sa pilit niyang pagpapaliwanag. Wala akong itinaas na boses. Wala akong isinigaw na mura. Sa mundong ito na puno ng ingay, ang pinakamatalim na patalim ay ang kalmadong isipan. Habang ikaw ay bumubuo ng bagong pamilya sa ibang bansa at nagpapadala ng barya-barya bilang sustento, ginamit ko ang pera mula sa pagbenta ng lupain ng sarili kong mga magulang upang ipaayos ang bahay ninyo sa Laguna. Akala ko ay asawa kita. Ginawa mo lang pala akong walang sweldong tagapag-alaga upang maging malaya ka sa iyong mga kalokohan. Ang mukha ni Renato ay namula sa halong hiya at galit dahil sa ilang mga dumaraan na nagsisimula ng lumingon sa aming direksyon. Mabilis siyang dumukot sa kaning itim na briefcase. Isang makapal na kayumangging sobre ang kaning inilabas. Marahas niya itong inilapag sa ibabaw ng luggage cart na nasa aking harapan. Ang matigas na tunog ng makapal na papel na tumama sa bakal ay tila naging hudyat ng pormal na pagkaputol ng aming ugnayan sa mata ng tao. Wala akong utang na loob sa iyo, Maribel.
Binayaran ko ang bawat sakripisyo mo, at ang bahay na yon ay nakapangalan sa nanay ko. Malamig at mayabang na wika ni Renato. Itinuro niya ang sobre. Tingnan mo yan. 5 taon na ang nakalipas ng maaprubahan ng annulment papers natin sa tulong ng isang malakas na koneksyon ko. Wala ka ng papel sa buhay ko. Legal at malinis ang kasal namin ni Yasmin. Hindi ko kinuha ang sobre. Ang aking isip na nahasa sa pagiging isang accountant bago ko isinuko ang aking karera para sa kanya, ay mabilis na nagkalkula ng sitwasyon. Ang proseso ng pagpapawalang bisa ng kasal sa Pilipinas ay nangangailangan ng aking pagdalo, ng aking pirma, at ng aking kaalaman. Ang sobreng yan ay puno ng mga peking dokumento at ang kayabangan ni Renato ang mismong maghahatid sa kanya sa selda. Sa halip na umiyak o magmakaawa, dahan-dahan kong inilabas ang aking telpono mula sa aking bag. Binuksan ko ang camera at itinapat ito sa kanilang tatlo. Ang mabilis na kislap ng ilaw mula sa aking telpono ay pansamantalang bumulag sa kanila. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ni Renato. Akmang aagawin ang aking telpono, ngunit mabilis akong humakbang paatras. Pinapanatili ang yelo sa aking mga mata. Kumuha lang ako ng resibo, Renato. Sagot ko habang pinagmamasdan ang malinaw na larawan ng kanyang bagong pamilya sa aking screen. Resibo ng eksaktong araw kung kailan mo pinatay ang asawa mo at binuhay ang taong sisingil sa bawat sentimong ninakaw mo sa akin at sa aking mga anak. Umiling si Renato. Isang ngisi ng sukdulang kayabangan ang gumuhit sa kanyang mga labi habang tinititigan ako mula ulo hanggang paa. Tila ba isa akong insekto na madaling tapakan? Kinuha niya ang kamay ni Yasmin at itinulak ang cart papalayo sa akin. Bago siya tuluyan maglakad, palabas ng paliparan patungo sa naghihintay na araw, binitiwan niya ang mga salitang magiging simula ng kanyang sariling pagkawasak. Wala ka ng karapatan sa akin, Maribel. At bukas na bukas din, malalaman mong pati ang bahay na inuuwian mo, wala ka na ring karapatan. Ang biyahe pabalik sa Laguna mula sa paliparan ay tila naging pinakamahabang oras ng aking buhay. Walang anumang ingay sa loob ng inarkilakong sasakyan. Tanging ang malalakas na hampas ng ulan sa salamin ang bumabasag sa malamig na katahimikan ng gabi. Habang tinititigan ko ang madilim na kalsada, ang aking isip ay patuloy na nagkakalkula. Inihahanda ko ang aking sarili sa isang komprontasyon. Ngunit hindi ko inasahan ang lalim ng dula na sasalubong sa akin sa aking sariling tahanan. Pagdating ko sa tapat ng aming gate, nakita ko ang mga ilaw na nakasindi sa buong sala. Walang pag-aalinlanga. Pinihit ko ang hawakan ng pinto at humakbang papasok. Sa gitna ng sala, tumambad sa akin ang isang eksyen na nagpatigil sa pagdaloy ng aking dugo. Nakatayo si Aling Sora, ang aking biyenan. Nakatayo siya ng tuwid, walang hawak na saklay, walang bakas ng sakit sa puso o panghihina ng tuhod na ginamit niya upang alipinin ako sa loob ng 12 taon. Ang wheelchair na araw-araw kong nililinis, ang upuang gulon na pilit kong itinutulak sa mga ospital tuwing nagkukunwari siyang sinusumpong ng sakit, ay nakatabi lamang sa isang madilim na sulok. Ito ay nagsisilbing isang malamig at walang buhay na saksi sa kanyang mahabang dekada ng panlilinlang. Huwag ka nang magtanggal ng sapatos, Maribel. Mariin at matalas na wika ni Aling Sora. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi puno ng matigas na awtoridad ng isang reyna. Tumawag na sa akin ang anak ko. Papunta na sila rito ni Yasmin at ng aking apo. Nakaimpake na ang mga gamit mo. Itinuro niya ang 3 lumang maleta na nakakalat sa sahig malapit sa pinto. Mula sa kusina, lumabas ang 2 kong anak na babae, sina Clara at Sofia. Basang-basa ang kanilang mga pisingi sa pag-iyak, nanginginig at litong-lito sa kung bakit sila pilit na pinag-eempake ng kanilang lola sa gitna ng gabi. Huwag mo akong titingnan ng ganyan. Patuloy ng matanda, itinaas ang kanyang baba ng may sugdulang paghamak. Wala kang naibigay na anak na lalaki sa pamilyang ito. Isang palamunin ka lang na nabubuhay sa mga padala ng anak ko mula sa Dubai. Ngayon at may tunay na tagapagmanana ang mga Alvarado, wala ka ng puwang sa bahay na ito. Layas bago ko pa ipatawag ang mga gwardiya ng subdivision. Ang bawat salita niya ay tila yelo na tumama sa aking mukha.
Palamunin? Ang bahay na ito ay muntik nang maremata ng bangko kung hindi ko ibinenta ang lupang pamana ng aking mga magulang upang bayaran ang mga utang nila at ipaayos ang bubong na ngayon ay nagbibigay ng silong sa kanya. Ako ang nagpalit ng kanyang mga lampin. Ako ang nagbasa ng kanyang mga peking reseta, habang ang kanyang anak ay nagpapakasasa sa ibang babae. Ngunit hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala o nanumbat tulad ng inaasahan niya. Dito ko naranasan ang isang nakapanging yilabot na katinuan. Ang marahang pagtingin ko sa kanyang mga paa na ngayon ay nakatuntong ng matibay sa sahig na araw-araw kong pinakintab ay naging hudyat ng aking kalayaan. Naramdaman ko ang magaspang na balat ng aking mga palad at sa sandaling iyon, ang bigat ng pagiging alila ay dahan-dahang nawala. Ang utang na loob ay tuluyan ng nabura. Lumapit ako kina Clara at Sofia. Mahigpit kong hinawakan ang kanilang mga nanginginig na kamay upang ipasa sa kanila ang aking katatagan. Kunin niyo ang mga jacket niyo. Malamig kong utos sa aking mga anak. Aalis na tayo. Hindi tayo nababagay sa isang bahay na itinayo sa ibabaw ng basura. Hinarap ko si Aling Sora bago ko buksan ang pinto. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Pinapanatili ang boses kong patag at kasing lamig ng hangin sa labas. Maari ninyong angkinin ang mga pader na ito ngayon, Aling Sora? Wika ko, ang bawat pantig ay isang formal na sumpa na inuukit ko sa hangin. Pero sisiguraduhin kong ang bawat haligi ng bahay na ito ay guguho sa ibabaw ng inyong kasinungalingan. At sa susunod na hihingi kayo ng basong tubig dahil sa inyong wad na sakit, sana ay ang paborito ninyong manugang ang magpainom sa inyo ng sarili ninyong lason. Walang nakasagot. Hinila ko ang aking mga maleta at lumabas kami ng bahay sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang pinto ay isinara ng may malakas na kalabog na yumanig sa mga dingding mula sa loob. Hindi ako lumingon pabalik. Ang bawat hakbang ko sa basang kalsada ay hakbang palayo sa pagiging isang biktima. Nang makarating kami sa isang murang motel upang magpalipas ng gabi, mabilis kong inayos ang mga kama para sa aking mga anak upang makapagpahinga sila. Nang makatulog na sina Clara at Sofia, binuksan ko ang aking personal na maleta upang kunin ang mga importanteng dokumento at ihanda ang aking paglapit sa abogado kinabukasan. Ngunit nang hawakan ko ang lihim na bulsa sa loob ng maleta, naramdaman ko ang paglamig ng aking gulugod. Ang siper nito ay sira at puwersa ang binuksan. Kinalkal ko ang laman nito ng may mabilis na pagtibok ng puso. Ang asul na folder na naglalaman ng mga bankbooks ay naroon pa, ngunit may isang bagay na nawawala. Ang orihinal na titulo ng lupa ng aking mga magulang, ang kaisa-isang ari-arian na naiwan sa aking pangalan at ang susi sa aking nalalabing yaman ay wala na. Tinitigan ko ang walang lamang bulsa habang ang matalim na katotohanan ay dahan-dahang sumasakal sa aking lalamunan. Hindi lang nila ako pinalayas upang palitan ng bagong pamilya. Ninakawan ako ni Renato ng aking buong nakaraan. At inihahanda na niya ang aking libingan bago pa man siya tuluyang makarating sa Pilipinas. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa danggal ng isang asawa. Ito ay naging isang digmaan para sa aming mismong kaligtasan. Ang malamig na hangin mula sa sirang aircon ng aming inuupahang motel ay hindi sapat upang palamigin ang nagbabagang katinuan sa aking isipan. Ang maliit at madilim na silid na ito ay amoy lumang kahoy at matapang na chemical na pampalinis na hindi kayang magtago sa dumi ng paligid. Sa ibabaw ng manipis na kotsyon, mahimbing na natutulog ang dalawa kong anak na sina Clara at Sofia, pagod sa mga luhang ibinuhos nila dahil sa biglaang pagkawala ng aming tahanan. Tinitigan ko ang walang laman na lihim na bulsa ng aking maleta kung saan ninakaw ni Renato ang titulo ng aking lupa. Bilang isang accountant na nasanay na magbalanse ng mga libro at maghanap ng mga nawawalang numero, alam ko na ang bawat pagkilos ng magnanakaw ay laging nag-iiwan ng bakas. At sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang maghanap sa malayo. Dahil sa madalas na pagdadahilan ni Aling Sora tungkol sa kanyang mahinang puso at mga biglaang atak, palihim akong naglagay ng isang maliit na wireless camera sa loob ng antigong orasan sa aming sala 2 taon na ang nakararaan. Ang layunin ko noon ay bantayan ang kanyang kalusugan tuwing nasa palengke ako upang mabilis akong makatawag ng ambulansya kung sakaling kailanganin.
Ngayon, ang kagamitang iyon na bunga ng aking dalisay na pag-aalala ay magiging kaisa-isang bintana ko patungo sa kanilang mga demonyo. Dahan-dahan kong inilabas ang aking telepono. Sa gitna ng kadiliman ng silid, ang asul na liwanag ng screen ay naghulma ng matatalim na anino sa aking mukha. Binuksan ko ang nakatagong aplikasyon at ikinonekta ito sa server ng kamera. Tumambad sa akin ang malinaw na kuha ng aming sala na pamilyar sa akin. Nakita ko si Renato na prenteng nakaupo sa aking paboritong sofa habang si Aling Sora ay nakatayo sa kanyang tabi. Masiglang umiinom ng tsa, malayo sa anyo ng isang matandang may sakit sa puso. Si Yasmin ay kasalukuyang nagpapatulog ng bata sa itaas. Narinig ko ang mapagmataas na boses ni Renato na umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng maliit na speaker ng aking telpono. "Wala na tayong problema sa lupa, Ma?" Mayabang na wika ni Renato habang binubuklat ang isang makapal na folder. "The bank already approved the collateral loan using the land title. Madali lang gayahin ang pirma ng isang taong sobrang magtiwala. Sigurado akong iiyak iyon sa mga ahensya bukas, pero wala na siyang mahahabol dahil nasa atin ang legal possession ng bahay." "Mabuti naman kung ganoon," sagot ni Aling Sora. Ang kanyang boses ay puno ng paimbabaw na kalinga para sa kanyang anak at sukdulang pandidiri para sa akin. "Pero Renato, sapat ba ang pera mula sa lupang iyon para patahimikin ang mga kasosyo mo sa Dubai? Nabalitaan kong pinaghahanap ka na ng mga awtoridad doon dahil sa nawawalang pondo ng samahan ng mga OFW. Baka sundan ka nila rito?" Nanigas ang aking mga daliri sa ibabaw ng screen. Hindi umuwi si Renato dahil na-promote siya. Siya ay isang pugante. Umuwi siya dahil tumatakas siya sa isang malaking kaso ng paglulustay ng pondo ng mga kapwa naming Pilipinong nagpapakahirap sa ibang bansa. Ginawa niyang pay ng aming pamilya upang may matakbuhan siya. Ngunit ang sumunod na tagpo ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang habag sa aking kaluluwa. Nakita kong umiling si Renato. Isang malamig at walang awang niiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Kulang pa ang lupa, Ma. Bilyon ang halaga ng hinahanap nila sa akin." Kalmadong wika ni Renato. Dumukot siya sa kanyang itim na briefcase at inilabas ang isa pang dokumento na may tatak ng isang malaking kumpanya ng insurance. Pero nakapaghanda na ako. Kumuha ako ng life insurance policy na nakapangalan kay Maribel 2 taon na ang nakakalipas. 50 milyong piso. Ako ang sole beneficiary. Kapag nawala siya, malilinis ang lahat ng utang ko at magkakaroon tayo ng sapat na puhunan para kay Yasmin at sa aking tunay na tagapagmana. Naramdaman ko ang paghinto ng pag-agos ng hangin sa aking mga baga. Dito ko naranasan ang isang nakapanging ilabot na katinuan. Ang marahang pagtingin ko sa 2 kong anak na mahimbing na natutulog sa manipis na kotsyon habang mahigpit na hawak ang kanilang mga unan ay naging parang isang matigas na kalasag sa aking dibdib. Ipinagkanulo ako ng aking asawa. Ninakawan ng aking biyenan at ngayon, nalaman kong ang aking mismong buhay ay may nakapatong na presyo. Hindi ako isang simpleng asawang pinagbalit. Ako ay isang target ng asasinasyon. Ang bawat gabi na natulog ako sa tabi niya ay mga gabing naghihintay siya ng pagkakataon upang patayin ako. Hindi ko ibinagsak ang telepono. Hindi ako umiyak. Sa halip, hinaplos ko ang screen ng aking cellphone nang may matinding kalamigan, kinakabisado ang bawat kurba ng muka ng lalaking hiilahin ko pababa sa impyerno. Kung ang tingin niya sa akin ay isang patay na numero sa kanyang ledger, ipapakita ko sa kanya kung paano mag-audit ng buhay ang isang babaeng wala ng kinatatakutan. Mula sa recording, narinig ko ang huling mga salita ng aking asawa na dahan-dahang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang boses ay tila isang formal na sumpa na nagtakda ng orasan ng aming digmaan. "Hindi na natin kailangan maghintay ng matagal, Ma," bulong ni Renato habang tinititigan ang dokumento ng insurance. "Kailangan lang nating hintayin ang tamang aksidente." Bago pa man tuluyang magliwanag ang kalangitan ng Laguna, tahimik na akong bumangon mula sa manipis na kotsyon ng motel. Tinitigan ko sina Clara at Sofia na mahimbing pang natutulog. Ang kanilang mga mukha ay bakas pa rin ng pagod at pagkalito mula sa marahas na pagpapalaya sa amin kagabi.
Inayos ko ang kumot na nakapatong sa kanila. Wala akong panahong umiyak o magmukmok sa isang sulok. Ang mga luha ay para lamang sa mga taong walang kakayahang lumaban. Ako ay isang ina na kailangang protektahan ang kanyang mga anak mula sa isang asawang nagbabalak ng kanyang kamatayan. Nag-iwan ako ng kaunting pera at isang maikling sulat sa ibabaw ng lamesa. Mahigpit na ipinagbabawal sa kanila na lumabas ng silid hanggat hindi ako nakakabalik. Isinuot ko ang aking simpleng blusa at formal na pantalon. Ang Maribel na naglaba at naglinis ng bahay sa loob ng 2 taon, ay iniwan ko na sa labas ng paliparan. Ang babaeng naglalakad na yon palabas ng motel ay ang dating chief accountant na hindi kailanman nagpapalampas ng maling numero sa kanyang ledger. Pumasok ako sa sangay ng bangko kung saan nakasanla ang titulo ng lupa ng aking mga magulang. Ang malamig na hangin ng aircon sa loob ng pasilidad ay tila sumasabay sa nagyayelong katinuan sa aking isipan. Dumiretso ako sa opisina ng branch manager, hindi bilang isang nagmamakaawang asawa, kundi bilang isang lehitimong kliyente na humihingi ng kanyang karapatan. Ma'am Maribel, nakapaloob na po sa system na naaprobahan na ang loan na ini-apply ni Sir Renato gamit ang special power of attorney na may pirma ninyo. Paliwanag ng manager habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kanyang salaming lamesa. Pati po ang inyong life insurance policy na siya ang sole beneficiary ay fully paid na ang premiums para sa taong ito. Gusto kong makita ang mga orihinal na dokumento. Malamig at patag kong utos. Walang panging-inig sa aking boses. Walang pakiusap. I need certified true copies of every single page for my personal audit. Dahan-dahang binuklat ng manager ang folder at ipinakita sa akin ang pahina kung saan nakalagay ang aking pangalan. Dito ko naranasan ang isang malalim at mapait na pagkamulat. Tinitigan ko ang pirma sa ibabaw ng linya ng aking pangalan. Sa unang tingin, isa itong perpektong pangagaya. Ang kurba ng titik na M, ang tamang diin ng tinta sa huling letra. Lahat ay inaral lang mabuti. Ngunit para sa isang auditor na nabubuhay sa pagsusuri ng mga detalye, ang bawat pagsipikasyon ay laging nag-iiwan ng bakas ng kaba. Ang diin ng ballpen sa gitnang bahagi ng pirma ay masyadong mabigat. Tila ba huminto ang kamay ng pumirma upang kalkulahin ang susunod na kurba? Ang aking totoong pirma ay tuloy-tuloy at walang pag-aalinlangan. Ang lalaking ito ay sadyang minakaw ang aking pagkakakilanlan upang pundohan ang kanyang kasakiman at ihanda ang aking libingan. Hindi ako gumawa ng iskandalo sa loob ng bangko. Hindi ko sinigawa ng manager upang ipilit na peke ang dokumento. Ang pag-aamok ay magbibigay lamang ng babala sa aking kaaway. Maraming salamat, yika ko habang maingat na inilalagay ang mga certified true copies sa loob ng aking bag. Ang mga dokumentong ito ay sapat na para sa aking mga talaan. Paglabas ko ng bangko, sumakay ako sa isang pampasaherong jeepney, patungo sa isang tahimik na coffee shop na may mabilis na internet connection. Binuksan ko ang aking laptop. Ang laban sa korte ay hindi maipapanalo ng emosyon. Ito ay ipinapanalo sa pamamagitan ng matitibay na ebidensya at tamang impormasyon. Kinuha ko ang aking telepono at idinial ang isang international na numero. Tinawagan ko si Sarah, isang dating kasamahan ko sa accounting firm na ngayon ay nagtatrabaho bilang Human Resources Director sa isa sa mga pinakamalaking ahensya sa Dubai. Maribel! Ang tagal nating hindi nag-usap! Masayang bati ni Sarah mula sa kabilang linya. Kumusta ang pag-uwi ng asawa mo? Balita ko na promote siya bilang regional director, kaya siya bumalik dyan. Sarah, kailangan ko ng isang napakalaking pabor. Pinutol ko ang kanyang pagbate. Ang aking boses ay seryoso at walang bahid ng pagbibiro. Kailangan kong silipin mo ang employment at legal records ni Renato Alvarado dyan sa Dubai. May mga bagay na hindi tumutugma sa mga sinasabi niya rito. Naramdaman ni Sarah ang bigat ng aking tinig. Ang kanyang tono ay mabilis na nagbago patungo sa pagiging propesyonal. Sige Maribel, bigyan mo ako ng ilang oras. Ipapasa ko ang pangalan niya sa system ng immigration at sa labor ministry dito. Tatawagan kita kapag may nakuha na ako. Ibinaba ko ang telepono at pinagmasta ng umuusok na kape sa aking harapan. Sa loob ng ilang oras na paghihintay,
Bumalik sa aking isipan ang mga balikbayan box na ipinapadala niya taon-taon. Mga kahon na puno ng mga tsokolate, mamahaling sabon, at mga laruan para sa mga bata. Mga regalong inakala kong katumbas ng kanyang pawis at pangungulila. Ngayon, naisip ko kung ilang pamilya ng mga kapwa natin OFW ang umiyak at nag-utom upang mapuno ang mga kahong yon. Ginamit niya ang mga palamuting iyon upang bulagin ako habang nilulustay niya ang pinaghirapan ng ibang tao. Pagsapit ng hapon, ang banayad na pag-ilaw ng screen ng aking telepon ay bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Isang mensahe mula kay Sarah ang pumasok. Binuksan ko ang mensahe. Ang bawat salita na nakasulat sa screen ay tila mga malamig na pako na tuluyang nagsara sa kabaong ng pagkatao ni Renato. Maribel, I checked everything. Renato was never promoted. Nakatakas siya palabas ng Dubai gamit ang mga pekeng papeles bago pa man pumutok ang malaking investigasyon sa kanilang kumpanya. He embezzled the mutual funds of hundreds of Filipino workers here. He is a fugitive. Tinitigan ko ang screen habang ang isang matalas at walang awang ngiti ay dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Ang aking asawa ay hindi isang matagumpay na negosyante. Siya ay isang puganteng nagtatago sa ilalim ng aking bubong. Nakuha ko na ang sandatang kailangan ko. Ang audit ng kanyang kasinungalingan ay opisyal nang nagsimula. Nanatili akong nakaupo sa loob ng maliit na coffee shop. Pilit na pinoproseso ang bigat ng impormasyong ibinigay ni Sarah mula sa Dubai. Ang asawa ko ay isang pugante. Habang tinititigan ko ang malamig na kape sa aking tasa, nag-ilaw ang screen ng aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero ang pumasok. Kailangan kitang makausap, Maribel. Nagmamakaawa ako. Yasmin. Hindi ako nag-atubiling pumayag. Ngunit itinakda ko ang aming pagkikita sa aking sariling mga kondisyon. Pinili ko ang isang lumang kainan sa gilid ng highway. Isang lugar na bihirang daanan ng mga tao mula sa aming subdivision at malayo sa mga matang mapanghusga. Dumating si Yasmin makalipas ang kalahating oras. Wala na ang mamahaling damit at ang mapagmalaking tindig na nakita ko sa paliparan. Suot niya ngayon ay isang simpleng jacket at malaking salamin. Ang kaniyang mga mata ay pinalilibutan ng maitim na anino ng puyat at labis na takot. Umupo siya sa tapat ko. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na ibinababa ang kanyang tingin. Hindi ko siya sinigawan o tinapunan ng galit na mga salita. Hinintay kong lumabas ang katotohanan mula sa kanyang sariling mga labi sa gitna ng malamig na katahimikan. Hindi ko siya asawa, Maribel. Basag na panimula ni Yasmin. Ang mga luha ay mabilis na pumatak sa ibabaw ng kahoy na lamesa. Ang batang nakita mo? Anak ko yon sa una kong asawa na namatay sa isang aksidente sa construction site sa Dubai. Nang ulila ako, nang wala ng direksyon sa ibang bansa. Doon pumasok si Renato. Nagpanggap siyang isang matagumpay na negosyante na tumutulong sa mga kapwa OFW na naulila. Akala ko siya ang tagapagligtas namin ng anak ko. Huminto siya upang huminga ng malalim. Pilit na kinakalma ang pagyanig ng kanyang dibdib. Pinapirma niya ako sa mga papeles na nasa wikang hindi ko ganap na naiintindihan para raw makuha ko ang death benefits at insurance ng asawa ko. Ngunit ginamit niya ang mga iyon upang ilipat ang lahat ng pera ng anak ko sa kanyang sariling account. Ginamit niya ang anak ko upang utuin si Aling Sora, para paniwalain itong may tagapagmana na siya at tuluyang makuha ang tiwala ng matanda. Dito ko naranasan ang isang malalim na pagkaunawa sa kalupitan ng mundong ito. Tinitigan ko ang babaeng kaharap ko. Kinuha ko ang aking tasa at dahan-dahang ininom ang aking mapait na kape. Ang pait nito ay sumasalamin sa katotohanang pareho kaming kinain ng ilusyon ng isang lalaking walang kaluluwa. Ako, na nag-alay ng 12 taon ng pagiging martir sa pagsisilbi sa kanyang ina, at siya, na ninakawan ng huling alaala at kinabukasan ng kanyang yumaong asawa. Ito ang aking golden moment. Ang malamig na pagtanggap na kaming dalawa ay hindi magkaaway. Kami ay parehong sugatang hayop na nabitag ng iisang mangangaso, at ang kaligtasan namin ay nakasalalay sa pagyurak sa kanyang pangalan.
Bakit mo sinasabi sa akin ito ngayon, Yasmin? Malamig kong tanong, pinapanatili ang yelo sa aking tinig upang hindi siya mag-isip na maaari niya akong manipulahin. Dahil nalaman niyang nagdududa na ako. Humihikbing sagot niya. Narinig ko siyang may kausap sa telpon. O kagabi habang natutulog si Aling Sora. May mga taong naghahanap sa kanya galing Dubai. Natatakot ako na kapag nakuha na niya ang pera mula sa lupa at sa binabalak niyang insurance mo, itatakas niya ang lahat ng pera at iiwan kami ng anak ko rito upang harapin ang galit ng mga taong pinagkakautangan niya. Gagamitin niya kaming panakibutas. Isang tuyong ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang mga duwag ay laging may parehong pamamaraan ng pagtakas. Inilabas ni Yasmin mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na itim na USB drive. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng lamesa at dahan-dahang itinulak patungo sa akin. Tila ba isinusuko niya ang kanyang sariling buhay sa aking mga palad. Ninakaw ko ito mula sa kanyang briefcase habang siya ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang ina tungkol sa pagpapagawa ng mga pekeng papeles mo. Pabulong na wika ni Yasmin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ng kaligtasan. Nandyan ang mga recording ng kanyang mga tawag na nag-a-autosync sa kanyang laptop. Ang mga pananakot niya sa mga kapwa natin OFW, ang usapan nila ni Aling Sora kung paano kanila ididispatya at ang tunay na listahan ng mga perang ninakaw niya. Tulungan mo ako, Maribel. Ayokong madamay ang anak ko sa kasamaang ito. Tinitigan ko ang maliit na kagamitan sa ibabaw ng lamesa. Ang malamig na hawak ng teknolohi sa aking mga daliri, nang kunin ko ito ay naging isang formal na selyo ng aming hindi inaasahang kasunduan. Ang kaisa-isang armas na kailangan ko upang tapusin ang paghahari ni Renato at Aling Sora ay kasalukuyan ng nasa aking palad. Umuwi ka sa bahay at magkunwaring walang nangyari, Yasmin. Mariin kong utos bago ako tumayo. Inilalagay ang USB sa loob ng aking bag. Paghandaan ninyo ang binyag ng iyong anak. Dahil sisiguraduhin ko, yun ang magiging huling pagdiriwang nadadaluhan ni Renato bilang isang malayang tao. Bago pa man ako makabalik sa motel, nakatanggap ako ng isang urgent text mula sa abogado ni Renato. Nais nila akong makipagkita agad sa ospital ng bayan dahil umano'y inatake sa puso si Aling Sora matapos ang iskandalo na ginawa ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam ko ang larong ito. 12 taon kong kinabisado ang bawat dula ng sakit sa puso ng matandang yon. Nayon, gagamitin nila ang paboritong script ni Aling Sora para gamitin ang utang na loob at awa laban sa akin na pilit na ipapasign sa akin ang waiver at deed of sale ng lupa upang maprotektahan ang pangalan ng pamilya at mailigtas ang kanyang buhay. Dala ang aking laptop, ang USB mula kay Yasmin, at ang isang maliit na bag ng mga personal na kagamitan. Dumiretso ako sa ospital. Pagpasok ko sa pribadong kwarto ni Aling Sora, ang eksena ay parang galing sa isang marang teleserye. Nakahiga ang matanda sa kama. May nakakabit na oxygen cannula sa ilong. At pilit na ipinikit ang mga mata habang humihinga ng malalim. Sa tabi niya, si Renato ay may hawak na panyo, nagpapahid ng mga wad na luha, habang hawak ng abogado ang isang nakahandang dokumento. Maribel, bati ni Renato. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng paimbabaw na pighati. Salamat at dumating ka. Nahihirapan na si Mama. Dahil sa ginawa mong panggugulo, muntik na siyang mamatay. Pakiusap, tapusin na natin ito. Pirmahan mo na ang waiver of claims and deed of absolute sale. Ibigay mo na sa akin ang lupa para makapag-focus na ako sa pagpapagaling ni Mama. Please, have a heart. Tinitigan ko si Aling Sora, ang babaeng walang habas akong pinalayas sa ulan, na ngayon ay naglalaro ng papel ng isang biktima. Wala akong naramdamang kahit anong awa. Ang aking emotional freeze ay nanatiling matibay. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kama. Ang aking mga mata ay nakapako sa monitor ng puso sa tabi niya. Ang galing ng doktor ninyo, Renato? Malamig kong pananalita. Kasing tigas ng semento sa labas ng ospital. Kinuha ko ang aking sariling digital blood pressure monitor na binili ko nung mga panahong ako pa ang nag-aalaga sa kanya.
Pero bilang nag-alaga sa kanya ng lab, 12 taon, mas kilala ko ang tibok ng puso niya kaysa sa mga makinang ito. Walang pag-aalin-langang ikinabit ko ang cuff sa braso ni Aling Sora. Biglang nagdilat ang matanda, nanlaki ang mga mata sa gulat, at tinangkang bawiin ang kanyang braso. Ano bang ginagawa mo, Maribel? Huwag mo akong saktan! Sigaw ni Aling Sora. Ang kanyang boses ay malakas at walang bakas ng panghihina. Malinaw na isang patunay ng kanyang kasinungalingan. Pinindot ko ang start button ng monitor at nanatiling nakatayo ng tuwid habang ang makina ay dahan-dahang humihigpit. Normal, tulad ng inaasahan. 120/80. Ang tibok ng puso ay kalmado. Ibinaling ko ang aking tingin kay Renato at sa kanyang abogado na parehong nanigas sa gulat. Isang magandang performance, Aling Sora? Wika ko. Hindi nagtataas ng boses. Lumapit ako ng kaunti sa kanyang muka at bumulong. Sapat lang para siya ang makarinig. Huwag niyo akong subukan, Sora. Alam ko kung paano kayo tumatalon sa saya kagabi matapos niyo kaming palayasin. Ang mga sikreto niyo ay hindi ligtas sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Aling Sora sa tindi ng aking pananalita. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkawasak ng kanyang kontrol. Lumingon ako kay Renato. Ang aking muka ay walang bakas ng paghingi ng paumanhin. Hindi ako pipirma, Renato. I see you in court. Kung aabot pa doon ang kaso mo, you can drop the act. Iniwan ko ang abogado at ang asawa ko na walang masabi, habang si Aling Sora ay napatitig lamang sa kisame. Batid na ang kanyang huling barahan ng manipulasyon ay nasunog sa harapan ng mismong babaeng itinuring niyang alipin. Paglabas ko ng kwarto, ang pag-asa sa katarungan ay lalong nag-alab sa aking isip. Ang USB mula kay Yasmin ay ligtas sa loob ng aking bag. Handa na ako sa susunod na hakbang. Ang binyag ng wad na anak ni Renato ay magaganap na bukas, at ang simbahan ay magsisilbing entablado ng kanilang pagbagsak. Pagkatapos ng tagpo sa ospital, hindi ako umuwi agad sa aming inuupahang motel. Dala ang itim na USB na ibinigay ni Yasmin, dumretso ako sa isang lihim na tanggapan ng isang non-government organization na nagbibigay ng proteksyon sa mga overseas Filipino workers. Sa tulong ng aking dating kaibigang si Sarah mula sa Dubai, naiugnay niya ako sa mga abogadong matagal nang bumubuo ng kaso laban sa mga illegal na ahensya. Sa loob ng tahimik na silid-pulungan, binuksan namin ang mga file na nasa loob ng USB. Tumambad sa screen ng laptop ang mga digital ledger, mga peking kontrata, at ang mga recorded na usapan ni Renato kung saan malinaw niyang kinikikilan ang mga kapwa Pilipinong nagpapakahirap sa disyerto. Hindi lang pala niya ninakaw ang aking kabataan at ang aming lupa, ninakaw niya ang pawis ng daan-daang pamilya. Ang halimaw na nakasama ko sa iisang bubong ay isang ganap na kriminal. Matapos naming ihanda ang mga dokumento para sa opisyal na pagsasampa ng patong-patong na kaso bukas, nagpasya akong bumalik sa motel upang sunduin sina Clara at Sofia. Dala ko ang isang mainit na hapunan at ang pag-asang bukas ay matatapos na ang aming kalbaryo. Ngunit pagbukas ko ng pinto ng aming inuupahang silid, isang nakapanging ilabot na katahimikan ang sumalubong sa akin. Walang mga anak na yumakap sa akin. Ang kanilang mga bag ay nakakalat. Ang telebisyon ay nakabukas, ngunit ang silid ay walang tao. Naramdaman ko ang mabilis na pagbagsak ng aking sikmura. Ang aking mga tuhod ay tila naging tubig, at ang isang matinding alon ng panik ay nagbantang lunurin ang aking katinuan. Bilang isang ina, ang kaligtasan ng aking mga anak ang kaisa-isang kahinaan ko. Mabilis kong inilabas ang aking telepono upang tawagan si Clara. Ngunit bago ko pa man mapindot ang kanyang pangalan, naramdaman ko ang mabilis na pag-vibrate ng aking cellphone. Isang tawag mula sa numero ng aking panganay. Mabilis ko itong sinagot. Clara! Anak, nasaan kayo? Ang boses ko ay nanginginig. Hindi ko mapigilan ang pagtakas ng matinding pag-aalala. Hello, Maribel! Ang sarap yatang pakinggan na natataranta ka. Ang malamig at mayabang na boses ni Renato ang umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Ang bawat hibla ng takot na naramdaman ko kanina ay biglang nag-iba ng anyo.
Ang panik ay dahan-dahang napalitan ng isang naglalagablab na pot, at ang pot na yon ay mabilis na tumigas at naging kasing lamig ng yelo. Kinaslight ako ni Renato sa loob ng lab, 12 taon, at ngayon, ginagamit niya ang sarili naming mga anak bilang kalasag sa kanyang gumuguhong kastilyo ng kasinungalingan. Nasaan ang mga anak ko, Renato? Ang boses ko ay bumalik sa pagiging patag at walang emosyon. Ang aking deadly calm ay naging isang matigas na balute. Huwag mong idamay sina Clara at Sofia sa dumi mo. Ibalik mo sila sa akin. Di nadamay? Maribel, ako ang ama nila. Karapatan kong ipasyal ang mga anak ko. Mapanlin lang niyang wika, pilit na ipinapakita ang anyo ng isang mabuting magulang. Sila ang naawa sa akin dahil sa ginagawa mo. Sabi ko sa kanila, masyado ka nang unstable at kailangan mong magpagamot. I am just protecting them from your crazy delusions. Tsaka, may mga bago silang pasaporte. Baka dalhin ko na lang sila pabalik sa Dubai para magkaroon sila ng buong pamilya kasama namin ni Yasmin. Isang pugante na nagtatago sa batas ay walang karapatang mangibang bansa, Renato. Malamig kong pambabasag sa kanyang ilusyon. Alam ko kung sino ka doon, at alam ko kung bakit ka tumakas. Huwag mo akong takutin ng mga tiket sa eroplano na hindi mo kailanman magagamit. Narinig ko ang pansamantalang paghinto ng kanyang paghinga. Nasapol ko ang kanyang sikreto, at alam kong naramdaman niya ang malamig na dulo ng patalim sa kanyang leeg. Matalino ka talaga, Maribel. Kaya nga, bagay na bagay tayong dalawa noon. Mariing wika ni Renato, ang kanyang boses ay tuluyan ng nawala ng paimbabaw na lambing. Kung gusto mo pang makita ang mga anak mo, alam mo kung ano ang dapat mong gawin? Ibigay mo sa akin ang orihinal na titulo ng lupa at anumang kopya ng mga dokumentong nakuha mo mula sa computer ko. Kapag nakita ko ang anino ng kahit isang pulis, hindi mo na malalaman kung saang sulok ng Pilipinas ko itatago sina Clara at Sofia. Kasabay ng pagbaba ng tawag, pumasok ang isang mensahe sa aking telepono. Pinuksan ko ito at nakita ang isang larawan. Sina Clara at Sofia ay nakaupo sa likod ng marang yang sasakyan ni Renato. Ang kanilang mga mata ay puno ng matinding takot. Pilit na numingiti, ngunit malenaw ang panging inig ng kanilang mga balikat. Tinitigan ko ang larawan ng aking mga anak. Dito ko naranasan ang isang sandali ng subdulang pagpapasya. Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming luha ang kanyang maibubuhos, kundi sa kung gaano kalamig ang kanyang isip kapag ang mga anak niya ay nasa panganib. Alam kong hindi sasaktan ni Renato ang mga bata sa ngayon. Kailangan niya ang mga ito bilang alas. Higit pa ron, kailangan niya ang isang perpektong imahe para sa binyag ng kanyang wad na anak bukas. Isang okasyon kung saan dadalo ang mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa aming bayan upang formal niyang maibenta ang aking lupa. Kailangan niyang magmukhang isang kagalang-galang na padre di pamilya. Mabilis akong nagpadala ng isang mensahe sa kanya. Isang mensahe na hindi nagpapakita ng pagsuko, kundi isang sadyang pagtanggap sa kanyang laro. Dalhin mo ang mga bata bukas sa simbahan para sa binyag. Dadalhin ko ang titulo at ang lahat ng hinihingi mo. Doon tayo magpapalitan. Inilagay ko ang aking telepono sa ibabaw ng lamesa at nagsimulang ihanda ang aking itim na damit para bukas. Ang binyag na inihanda niya upang ipagmalaki ang kanyang bagong pamilya ay magiging isang malaking entablado. Ibibigay ko sa kanya ang atensyong gusto niya, ngunit sisiguraduhin kong ang banal na tubig ng katedral ang siyang maghuhugas sa lahat ng kanyang kasinungalingan sa harap ng buong mundo. Binalot ng matinding kadiliman ang aking inuupahang silid sa motel. Ngunit ang aking isipan ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Handa na ang bitag para sa binyag bukas, at handa na akong ibigay kay Renato ang atensyong matagal na niyang ninanais. Habang inaayos ko ang mga dokumentong dadalhin ko sa simbahan, naramdaman ko ang banayad na panginginig ng aking telepo sa ibabaw ng lamesa. Isang video call ang pumasok. Sa screen, lumitaw ang mukha ng aking kaibigang si Sarah mula sa Dubai, kasama ang isang abogado mula sa samahan ng mga overseas Filipino workers na unang tumulong sa akin. Ang kanilang mga muka ay balot ng matinding pagiging seryoso at apurahan. Maribel, nakikinig ka ba?
Panimula ni Sarah. Ang kanyang boses ay may halong kaba at hindi makapaniwalang pagtuklas. Matapos naming kalkalin ang mga lumang hospital records na ginamit ni Renato para kunin ang insurance claim, may nahanap kaming isang anomala na magpapabagsak sa lahat ng kasinungalingan niya. Anong nahanap niyo, Sarah? Tanong ko. Pinapanatili ang malamig na katinuan ng aking tinig. Humarap ang abogado sa camera at inilapit ang isang kopya ng medical na dokumento. Ma'am Maribel, ang asawa ng babaeng dinala ni Renato sa Pilipinas, si Arnel. Hindi siya namatay sa aksidente sa construction site. Comatose siya ng ilang buwan sa isang charity ward dito sa Dubai. Palihim na ginamit ni Renato ang posisyon niya sa kumpanya upang palsipikahin ang death certificate. Sinabi niya kay Yasmin na nakremate agad ang katawan ng asawa dahil sa protocol ng ospital. Kinuha ni Renato ang 10 milyong pisong settlement money mula sa kumpanya at dinala ang mag-ina pauwi sa Pilipinas bilang kanyang sariling pamilya. Tila huminto ang pagdaloy ng hangin sa aking mga baga. Dito ko naranasan ang isang nakapanging ilabot na pagkamulat. Ang asawa ko ay hindi lamang isang simpleng mangang-aliwa o isang magnanakaw ng pondo. Siya ay isang halimaw na walang kaluluwa. Ginamit niya ang pagdadalamhati ng isang babae, ninakaw ang kinabukasan ng isang inosenteng bata, at ginawa silang mga tau-tauhan sa kanyang dula upang magkaroon ng tagapagmana na magpapasaya sa kanyang inang si Aling Sora. Lahat ng yon ay para lamang mapabilis ang pagkuha nila sa aking lupa at sa mga yaman ng pamilya. Nasaan si Arnel na yon? Ang boses ko ay naging kasing tigas ng bakal. Walang luha, walang paghitbi. Ang matinding put ay tuluyan ng naging isang malamig na sandata. Nagising siya mula sa koma 3 linggo na ang nakakalipas. Paliwanag ni Sarah. Nang malaman niya ang ginawa ni Renato at ang pagkawala ng kanyang mag-ina, agad siyang humingi ng tulong sa aming NGO. Inayos namin ang kanyang emergency repatriation. Maribel, nasa Pilipinas na siya. Kasalukuyan na siyang nakalapag sa paliparan. Hindi na ako nag-aksaya ng kahit isang segundo. Mabilis kong isinara ang laptop at kinuha ang aking mga susi. Ang kalsada ng Laguna patungong Maynila ay nababalot ng makapal na hamog. Ngunit ang aking paningin ay hindi kailanman naging ganito kalinaw. Bago pa man tuluyang sumikat ang araw, natagpuan ko ang aking sarili sa isang lugar na minsan nang dumurog sa aking pagkatao, ang arrival area ng paliparan. Tinitigan ko ang malamig na semento, ang parehong semento kung saan ibinagsak ni Renato ang mga pekeng papeles ng annulment. Ang parehong lugar kung saan pilit niyang pinatay ang 12 taon ng aking katapatan. Ngunit ngayon, hindi na ako nakatayo rito bilang isang asawang may hawak na welcome banner. Nakatayo ako rito bilang isang arhitekto ng katarungan, naghihintay sa taong magsisilbing pinal na hatol sa kasakiman ni Renato. Mula sa pagbubukas ng mga otomatikong pinto ng paliparan, lumabas ang isang lalaking may bitbit na maliit na duffel bag. Ang kanyang paglakad ay mabagal at inaalalayan ng isang saklay. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng terminal, malinaw na nakaukit sa kanyang noo ang isang malalim at mapulang peklat. Isang pisikal na marka ng aksidente ay muntik nang kumuha ng kanyang buhay at ng trahid, yung sadyang pinagsamantalahan ng aking asawa. Huminto ang lalaki na makita niya ako. Walang kinakailangang pagpapakilala. Ang mga mata naming dalawa ay nagtagpo at sa tahimik na sandaling yon, nakita ko ang parehong yelo, ang parehong pot at ang parehong nagbabagang katinuan na nananahan sa aking sariling dibdib. Kami ay 2 biktima na pinag-isa ng iisang halimaw. Kinuha ni Renato ang pamilya na kanyang binuo at kinuha naman ni Renato ang pamilya na aking pinaglingkuran. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ang bawat paglapat ng kanyang saklay sa semento ay tila isang matatag na pagmartsa patungo sa digmaan. Kayo po ba si Maribel? Tanong niya. Ang kanyang boses ay magaspang ngunit puno ng matinding paninindigan. Ako nga, Arnel, malamig kong tugon. Pinagmamasdan ang lalaking nagbangon mula sa mga patay upang singilin ang kanyang mga ninakaw na taon. Handa na ba ang lahat? Hinihintay na tayo ng aking asawa sa binyag ng iyong sariling anak. Tinitigan ni Arnel ang labas ng paliparan,
kung saan ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang pumuputol sa dilim ng kalangitan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang saklay at hinarap ako ng may isang malamig at walang awang tingin na hinding-hindi makakalimutan ng pamilya Alvarado. Handa na akong bawiin ang pamilya ko. Ang makasaysayang katedral ng Laguna ay nagningning sa ilalim ng libu-libong maiilaw na bumbilya at mga nakasabit na kristal na chandelier. Ang bawat haligi nito ay nababalutan ng mga mamahaling puting rosas at liryo, isang luhong malinaw na binayaran gamit ang perang hindi kanila. Ang mga unang hanay ng upuan ay puno ng mga lokal na opisyal ng gobyerno, mga kilalang negosyante, at mga imbitadong mamamahayag mula sa mga lokal na pahayagan. Ginamit ni Renato ang binyag na ito hindi bilang isang banal na sakramento para sa bata, kundi bilang isang dambuhalang press conference upang ipagmalaki ang kanyang bagong pamilya at patunayan sa buong bayan na siya ang lehitimang tagapagmana ng aming ari-arian. Nakatayo si Renato malapit sa altar. Suot ang isang pasad, yang puting suit, hawak ang inosenteng sanggol na binihisan din ng mamahaling damit pambinyag. Sa tabi niya, si Aling Sora ay nakatayo ng tuwid at puno ng pagmamalaki. Wala na ang wheelchair, wala na ang hinihinal na dibdib, at lalang wala na ang pekeng sakit sa puso na ginamit niya upang manipulahin ako. Suot niya ang mga kumikislap na gintong alahas na alam kong binili mula sa pondo ng aking ibinentang lupa. Si Yasmin naman ay nakatayo sa kabilang gilid, tahimik, ang mga mata ay nakayuko at iniiwasan ang matatalim na ilaw ng mga kamera. Nagsimula ang seremonya. Ang malumanay na boses ng pare ay pumuno sa loob ng simbahan, nagbabasa ng mga panalangin habang inaanyayahan ang mga ninong at ninang na lumapit. Si Renato ay nakangiting nakatingin sa mga lente ng kamera, perpektong ginagampanan ang papel ng isang mapagmahal na ama at matagumpay na haligi ng tahanan. Ngunit ang kanyang perpektong ilusyon ay may takdang oras ng pagguho. Nang iangat ng pari ang kanyang kamay upang basbasan ng sanggol gamit ang banal na tubig. Ang malalaki at mabibigat na kahoy na pintuan sa likuran ng katedral ay dahan-dahang itinulak pabukas. Ang matalim na sikat ng araw mula sa labas ay marahas na humati sa malabong liwanag ng loob ng simbahan. Lumilikha ng isang mahabang anino na gumapang patungo sa mismong paanan ng altar. Huminto ang lahat. Ang boses ng pare ay naglaho sa hangin. Ang madumadagsang bulong-bulungan ng mga panauhin ay nagsimulang lumawak na parang alon sa dagat. Ang mabilis at sunod-sunod na kislap ng mga kamera ng media na kanina ay nakatutok kay Renato, na yon ay mabilis na humarap sa direksyon ng pintuan. Humakbang ako papasok. Hindi ako nakasuot ng puti o anumang kulay na angkop sa isang pagdiriwang. Suot ko ang isang formal, matikas, at itim na terno. Tila ba ako ay isang dumalong panauhin hindi para sa isang binyag, kundi para sa isang marangyang burol? Ang aking mga hakbang ay lumilikha ng malamig at matatag na ritmo sa ibabaw ng makinis na sahig na marmol. Ang aking likod ay tuwid. Ang aking mukha ay patag at walang anumang bakas ng luha o kaba. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Matinis at nanginginig sa galit na sigaw ni Aling Sora. Nakalimutan niya ang kanyang poise. Itinuturo ako ng kanyang daliring puno ng gintong singsing. Guards! Ilabas ninyo ang baliw na yan! Huwag ninyong hayaang sirain niya ang araw ng aking apo! Dalawang nakabarong na gwardiya ang mabilis na lumapit sa akin. Ngunit bago pa man dumampi ang kanilang mga kamay sa aking damit, tinitigan ko sila ng may napakatalim na katinuan. Ang aking malamig na paningin ay naging sapat na babala upang mapatigil sila sa kanilang mga kinatatayuan, dahan-dahang napapaatras sa pag-aalinlangan. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa gitna ng pasilyo, ilang hakbang lamang mula sa altar kung saan nakatayo ang aking asawa. Namumutla si Renato. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay litaw na litaw sa tindi ng pagkabigla at tensyon. Ngunit pilit niyang pinapanatili ang kanyang paimbabaw na ngiti para sa mga reporter na nakapaligid. Maribel, this is a private and sacred family event, wika ni Renato. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses, ngunit hindi maitago ang pagyanig ng kanyang panga. Ginaslight niya ako sa harap ng madla
Sinusubukang ipamukha sa lahat na ako ang sumisira sa kapayapaan. Naiintindihan ko na nasasaktan ka pa rin sa nangyari sa ating annulment, pero wag mong sirain ang binyag ng anak ko. I am asking you respectfully. Please, leave with dignity. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo rito. Dito ko naranasan ang isang malalim at mapait na pagkamulat. Ang lalaking ito ay talagang walang kaluluwa. Tinitigan ko siya, inaarok ang lalim ng kanyang kasakiman. Ang aking deadly calm ay naging isang matigas na baluti na humaharang sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Dignity? Malamig at mahinakong pananalita. Ngunit ang bawat pantig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na katedral. Tila ba pumupunit sa manipis na hangin? Wala kang karapatang gumanggit ng danggal, Renato. Ang bawat bulaklak sa altar na ito, ang damit na suot mo, maging ang bubong ng simbahang ito na binayaran mo para sa seremonyang ito ay nagmula sa pawis ng mga taong ninakawan mo ng kinabukasan. Nagsisinunggaling siya. Baliw ang babaeng yan. Itaboy niyo siya. Palahaw ni Aling Sora habang nagtatago sa likod ng kanyang anak. Tiningnan ko ang pari na nakatayo sa altar na ngayon ay litong-lito sa mga pangyayari bago ko ibinaling ang aking tingin kay Renato at kay Yasmin. Nakita ko ang panginginig na mga balikat ni Yasmin. Pilit na iniiwas ang kanyang mga mata kay Renato. Father, ipagpaumanhin ninyo ang pagkaantala. Kalmado kong wika, itinaas ko ang aking ulo at tiningnan ang lahat ng mga panauhin na ngayong ay nakatutok sa akin ang buong atensyon. Ang mga camera ay walang tigil sa pagkuha ng bawat segundo ng komprontasyon. Dahan-dahan kong inangat ang aking kamay bilang hudyat sa mga taong naghihintay sa labas ng pintuan ng katedral. Hindi pa tapos ang seremonya. Malamig kong pormal na anunsyo, ang aking tinig ay kasing talim ng isang espadang handa ng bumagsak. Dahil ang tunay na ama ng batang yan ay kararating lamang upang saksihan ang binyag ng kanyang sariling anak. Tumaas ang tensyon sa loob ng katedral nang bumukas ang malaking pintuan sa likuran. Pumasok ang isang lalaking may mga pilat sa mukha. Suot ang isang simpleng barong na tila ba nanggaling sa mahabang biyahe. Si Arnel. Sa tabi niya ay si Kata. Ang abogada na ngayon ay may hawak na makapal na dokumento ng legal custody. Sino siya? Tanong ni Renato. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Bakit may pumasok na estranjero sa binyag ng anak ko? Hindi sumagot si Arnel. Lumakad siya na matatag patungo sa altar. Hindi pinapansin ang mga gwardiya na pilit siyang hinaharangan. Huminto siya sa tapat ng sanggol na hawak ni Renato. Sa isang mabilis na iglap, inilabas niya ang isang papel na may tatak ng DNA laboratory. Hindi sa iyo ang batang yan, Renato. Malamig na wika ni Arnel. Ang boses ay puno ng pait at matagal na katarungan. Ang batang yan ay anak ko kay Yasmin. At ikaw? Ginamit mo ang buhay ko at ang trahedya ng aking pamilya upang magnakaw ng yaman. Nanlaki ang mga mata ni Yasmin sa labis na gulat at takot. Napabitaw siya sa braso ni Renato. Arnel? Paano ka nabuhay? Pinatay niyo ako sa papel. Ngunit hindi niyo napatay ang katotohanan, sagot ni Arnel. Dito ko naranasan ang sukdulang kapanatagan ng aking buhay. Ang bawat sandali ng aking paghihirap, ang bawat gabi na pilit nila ako nilalason, ay naging perpektong pundasyon para sa sandaling ito. Tumingin ako kay Renato, ang lalaking nag-akala na ang kanyang kasinungalingan ay magiging kasing tibay ng bakal. Rico, or should I say Renato Alvarado? Ang boses ko ay kasing lamig ng bakal habang inilalabas ko ang recorder mula sa aking brutsa. Ang lahat ng pinag-usapan ninyo sa loob ng bodega, ang bawat balak mong pagnanakaw, at ang bawat kasunduan mo sa mga kriminal, lahat ng yon ay na-record na. Pinindot ko ang play sa aking device. Ang boses ni Renato, na puno ng kayabangan habang inuutos ang pagpapabaya sa akin, ay umalingaw-ngaw sa buong katedral. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang pagkatao. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay naglalabas na ng kanilang mga telepono upang i-record ang kaganapan. Hindi ko inaasahang ganito ang tatapusin mo, Maribel. Nanginginig na wika ni Renato
habang pilit na humahawak sa kanyang korbata na tila ba sinasakal na siya ng sarili niyang mga salita. Hindi ako sumagot. Sa halip, tumingin ako sa mga pulis na nakatayo sa gilid ng simbahan. Ang aking mga daliri ay nagbigay ng isang banayad na hudyat. Mabilis na lumapit ang mga opisyal at inilapat ang bakal ng posas sa mga pulis sa kanyang mga kamay. Renato Alvarado, under the authority of the law, you are under arrest for fraud, human trafficking, and falsification of public documents, wika ng kapitan. Sinubukan pa ni Doña Teodora na lumaban ginaslight ang mga pulis. Ngunit ang mga bidyo ng kanyang pagbabayad sa mga doktor ay ipinakita na ni Kata sa screen ng katedral. Ang kanyang hiya ay tuluyan ng gumuho. Inilabas nila si Renato at ang kanyang ina sa gitna ng simbahan habang ang mga tao ay nagsisimulang sumigaw ng galit at pagkamuhi. Hinarap ko si Bia na nakaluhod pa rin sa sahig, umiiyak ng marahas. Ang kanyang puting gown ay dumi na sa sahig ng katedral, simbolo ng isang pangakong hindi kailanman matutuloy. Patawarin niyo po ako, nanay, hikbi niya. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa paghiinang tawad, Bia. Malamig kong wika habang hinawakan ko ang kanyang baba upang itingin siya sa akin. Ang katarungan ay nakukuha sa pagharap sa mga bunga ng iyong desisyon. Iniwan ko sila sa gitna ng simbahan habang dahan-dahan kong nilalakad ang pasilyo palabas. Ang bawat hakbang ko ay malaya. Wala na ang takot, wala na ang lason. Ang boses na ninakaw nila ay muli nang naging akin at sa pagkakataong ito ang boses na magdidikta ng aking sariling kinabukasan. Ang paglabas ko sa pintuan ng katedral ay tila paghakbang palabas ng isang masikip at nakakasakal na hawla. Ang hangin ng Cebu ay sariwa, malamig at hindi na nababalot ng anumang kasinungalingan. Sa aking paglalakad, naramdaman ko ang paggaan ng aking mga balikat. Ang bigat ng 12 taon ng pagtitiis ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang matibay na kapanatagan. Pagbalik ko sa aking tanggapan, sinalubong ako ni Kata Villaseñor. Hawak niya ang isang makapal na file ng mga dokumento, ang mga orihinal na kasunduan ng kumpanya, at ang hatol ng korte laban sa pamilya Montemayor. Sela, legal na sa iyo ang lahat, wika ni Kata, habang inilalapag ang file sa aking lamesa. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit may bakas ng matinding respeto. Ang bawat sentimo na ninakaw nila ay nakapaloob na sa restitution order. Ang kumpanya ay sayo na, at ang lahat ng kanilang ari-arian ay sapat na upang bayaran ang mga manggagawang kanilang pinaggaitan. Tiningnan ko ang mga dokumento. Hindi ko naramdaman ang labis na kagalakan na inaasahan ko. Sa halip, nakaramdam ako ng isang malalim na pagod, isang pagod na nagmumula sa mahabang laban, ngunit isang pagod na may kasamang kapayapaan. Pinirmahan ko ang lahat ng kailangang papeles upang ilipat ang bahagi ng ari-arian para sa mga empleyado ng Montemayor Group. Tinutupad ang aking pangako na hindi ako magiging katulad ng mga taong sumira sa akin. Sumunod na hinarap ko ang hatol para kay Lusing. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, hindi ko siya pinatawad ng basta-basta. Hinarap niya ang 6 na buwang pagkabilanggo para sa kanyang papel bilang kasabwat. Nang makita ko siyang huling beses na inilalabas ng presinto, hindi ko siya tiningnan. Ang bawat pagkakanuulo ay may kasamang mabigat na kabayaran, at ang bilangguan ang siyang magiging paaralan niya sa katapatan. Kinaumagahan, ginamit ko ang natitirang pondo ng aking pamilya upang itatag ang lakas ni Marcela, isang organisasyon na nagbibigay ng legal at pinansyal na proteksyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kontrol sa kanilang sariling ari-arian. Habang pinagmamasdan ko ang mga kababaihang nagtatrabaho sa aking bagong kumpanya, nakita ko ang sarili ko sa kanilang mga mata. Ang pag-asa, ang determinasyon, at ang lakas ng isang babaeng hindi na kailanman muling luluhod. Hindi ko na kailangan ng singsing ni Renato. Hindi ko na kailangan ang kanyang pangalan o ang anumang yuwad na kalinga na ibinigay niya sa akin sa loob ng 10 taon. Ang aking danggal ay hindi na nakadepende sa kung sino ang asawa ko, kundi sa kung sino ako kapag walang sinuman ang nakatingin. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang lumang gintong panulat ng aking ama. Hinaplos ko ang pangalan niya na nakaukit dito. Sa panulat na ito, muli akong nagsimulang sumulat.
hindi ng mga kasunduan ng pagnanakaw, kundi ng mga pangarap na hinding-hindi na kailanman mabubura ng kahit sino. Ang bawat pahina ng aking bagong kumpanya ay malinis. Wala nang lason, wala nang lihim na agenda. Sa wakas, ang bawat desisyon na aking ginagawa ay based sa aking sariling kagustuhan, songpang at malaya.